So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit for another video, and for today's content, ayan, pag-uusapan natin or i-review natin ang isa sa sobrang mura na 5G smartphone na pwede nyo ma-purchase, which is the Poco M8 5G. So tara, check natin. So another full review na naman tayo, and this time itong very interesting na smartphone na lumabas ngayong January 2026, which is a Poco M8 5G. Ito ay mga fresh na smartphone na pwede nyo ma-purchase ngayong taon. So ganyan talaga pag Xiaomi and Poco, start pa lang ng taon ay naglalabas na sila ng mga bagong smartphone, like last year the Poco M7, the Xiaomi Redmi Note 14 series, ngayon is the Xiaomi Redmi Note 15 and the Poco M8 series. So again, ito ay dalawang version na nilabas nila. Meron tayong Poco M8 5G and Poco M8 Pro 5G. So yung Poco M8 Pro 5G sobrang layo doon sa price niya sa predecessor. So yung predecessor niya kasi before, yung Poco M7 Pro, usually ang price ng before is 12,000 ng SRP yata nun. Tapos pwede mo lang makuha ng 8,000 pesos. Ganon yung price ngayon ng Poco M8 5G, yung non-Pro. Yung M8 Pro, medyo mahal. Nasa 8,000, ay nasa 18,000, 17,000 pesos yung presyo nun. Kaya for me, I therefore conclude na yung successor ng Poco M7 Pro is yung Poco M8. Kasi yan yun yung dikit na magkapresyo po. So ano bang SRP ng Poco M8? Yung Poco M8 5G, 13,000 for the 8GB 256, 15,000 for the 8GB 512. Pero ito kasi magandang balita. Pag binili niyo yan dito sa ating product link, dito sa view products natin, ay aba, napakamura nyo lang makukuha itong Poco M8 Pro, itong Poco M8 5G. So yung akin, nabili ko lang yan ng 8,500 pesos. So ganyan yung range ng 256 na ito. Yung 8GB 256, pwede nyo makuha ng 8 to 9,000 pesos. So napakamura mga ka-J-Vlog when it comes sa 5G device ngayong taon. At kumbaga, isa to sa inaabangan or nagkaka-interest sa mga consumers natin. Pero meron tong counterpart or yung kapresyo, yung kano niya talaga ka-specs na specs niya is yung Xiaomi Redmi Note 15 5G. Gagawa ako ng phone comparable sa dalawang smartphone na yan. Pero this video is focus natin itong smartphone na to, kung sulit ba siyang i-purchase ngayon 2026. Again, sa online, official store po ito ni Poco. Sa official store ni Poco dito sa ating product link. Dito sa tinuturo kong section na to, nandyan yung link niyan. I-click nyo na. Meron pong special voucher na naghihintay sa inyo up to 1,000 pesos off. So bukod doon sa sale price, meron pa kayo additional discount dahil nanood kayo sa video ko. Pasasalamat yan ng YouTube Shopping, and of course dito sa ating video, nabigyan kayo ng malupitang voucher upon checkout. So no worries, pag bibili naman sa online, napaka-safe and official store po again ng Poco yung pagbibilan nyo. So next mga idol is gusto ko i-share sa inyo yung mga nagustuhan kong features dito sa Poco M8 5G at kung bakit isa to sa pwede natin bilhin talaga na sulit na 5G smartphone ngayon 2026. Again, ang sale price nito is below 10,000 pesos. Napakasulit po, kaya kumbaga pag bibili kayo, to be honest real talk to, mas sulit yung RAM at ROM nito sa Xiaomi Redmi Note 15 5G. Kasi yung Note 15 5G for the 6GB 128 is 9,500 pesos ko nabili yun. Itong Poco M8, 8GB 256, nakuha ko ng 8,500. Mas mura siya, tapos same sila ng processor, kaya marami talaga maguguluhan dito sa dalawang smartphone na to. Kaya stay tuned lang mga idol dahil phone comparo natin ang Poco M8 5G at ang Xiaomi Redmi Note 15 5G. So okay. So first na nagustuhan ko dito, wala na iba, display. Kung i-compare mo yung M7 Pro sa M8 5G, syempre, ang biggest change dyan is yung curved display. Nakakatuwa ngayon na yung curved display nilalagay nila sa mga entry-level smartphones na dati nakikita lang natin sa mga higher mid-range at flagship. Na parang nagiging baliktad ngayon na yung flagship at yung higher mid-range flat na nilalagay. Tapos mga mura na devices, curved display. Pero napakaganda ng curved display dito sa Poco M8 dahil kumbaga premium display siya. Pag inopen nyo to, upon unboxing, matutuwa kayo sa display quality nitong smartphone na to. Talagang very vibrant, very sharp yung display na mo-offer nitong Poco M8. Kaya pag maglalaro kayo dito, manonood, talagang ma-enjoy nyo yung display quality niya. Hindi lang yon, napakataas po ng nits of brightness niya. Very helpful pag nasa outdoor kayo. Nasubukan ko na yan mga idol nung nasa outdoor tayo. Kitang-kita pa rin yung display natin kahit nagna-navigate tayo sa outdoor. Direct sunlight pa yan. Napakaganda or napakalaking tulong ng mataas na nits of brightness. Next,
processor. So kung naghahanap kayo ng optimized na processor sa murang halaga na 8 to 9,000 pesos, ito na talaga magandang suggest sa inyo, ang Poco M8. Nagulat ako sa performance ito, to be honest, like WoA and Genshin Impact. So again mga ka-J-Vlog, when it comes sa dalawang smartphone, dalawang games na yan, handle na handle netong Poco M8. At even sa highest settings, nagulat talaga ako. And ganyan kalakas ang Snapdragon 6 Gen 3. And yes, super optimized na ng processor na to. Basta pag Qualcomm Snapdragon talaga. Kaya hindi ko rin masisisi ang mga consumers natin kung bakit yan ang mas piniprefer nila na chipset over sa MediaTek Dimensity. Pero Dimensity, napakalakas din na processor yan. Merong mga ibang games lang, hindi lahat ng games. Merong mga ibang games na hindi siya optimized, pero napakaganda rin ng performance. Usapang gaming, maganda talagang gamitin ng Poco M8. Hindi lang yun for casual things, lahat. Pwede nyo gamitin itong smartphone na to. Very solid when it comes sa performance. Sa camera nito is 50 megapixel siya, pero nakakalungkot lang, the secondary camera is useless. So 50 megapixel main camera. So far, magpapakita naman ako ng mga photo samples nito later part sa ating video. Malinaw din. Maganda rin na meron siya support sa 4K video recording, pero comparing sa Xiaomi Redmi Note 15 5G, yung 5G kasi, yung Note 15 is meron siyang ultra-wide camera. So ito, sana ginawa na nilang ultra-wide camera na para mas useful sa mga consumers natin. Pero yet again, for its price na below 10,000 pesos, 4K video recording is welcome addition sa smartphone na to. Malinaw din ang front-facing camera ng Poco M8 mga idol. Siyempre, ang isang pinaka-advantage na to is of course 5G connectivity sa murang halaga. Meron tayong nakakita rin na 8,000 pesos na 4G. I think mga matataas na 4G yan like MediaTek Helio G200 Ultra na meron malulupitang specs. Ito rin, kayang-kayang makipagsabayan ng Poco M8 5G sa Xiaomi Redmi 15 5G. Kasi yung 15 5G, medyo disappointing yung RAM at ROM niyan na almost hindi sila nagkakalin ng price netong smartphone na to. So again, napaka-solid when it comes sa RAM at ROM din netong si Poco M8. And yung speakers niya is dual steer speakers, sound by Dolby Atmos. So buong buo yung sound quality neto, napaganda. Kumbaga, pag nanonood kayo naglalaro, may-feel niya talaga yung intense ng nilalaro. Susunod mga ka-J-Vlog, the battery. Yung battery, again, hindi po ito maliit. I know yung iba is parang naliliitan sa 5,500 kasi may nakikita ko na comment na wag na raw bibili ng smartphone na merong 5,000 mAh. Bakit? Ang laki pa niyan. 5,000 is the best minimum na pwede natin magamit. Again, napakalaking bagay ng software optimization sa battery capacity. Kung meron kang malaking battery capacity, kung basura naman ng software optimization mo, mabilis pa rin malobat yan. Napatunayan na yan ng mga iPhones, ng mga Samsung, na kahit na meron sila mga battery capacity na mas maliit, compare sa mga ibang Android brands, mas matagal sila malobat dahil intact or napakaganda ng software optimization nila pagdating sa battery consumption. Okay? So, napakalaking bagay niyan mga idol. So, the 5,500 mAh battery capacity ng Poco M8 na try ko na yan, matagal din po siyang malubat. Yung pa maganda dito, the design and ergonomics netong smartphone na to is very solid. Na-maintain nila yung slimness netong smartphone na to na merong huge